pag-uusapan natin ng iba't ibang klaseng dahilan kung bakit nga ba nauuwi sa hiwalayan ang isang relasyon na magkakasintahan. Bakit nga ba? Ang sakit! Maraming relasyon na nagtatapos lang sa hiwalayan. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil sa ugali ng bawat isa. Reason number 1, financial problem. Ito ay isa sa mga number 1 na problema ng isang magkarelasyon, lalo na mag-asawa o kahit mag-live-in partner pa lang sila. Aminin man natin o hindi, kahit gaano pa katamis yung pagmamahalan ninyo, kung wala ka namang ipapakain sa pamilya mo, madalas, nag-aaway kayo. Ano ka ba naman, Eduardo? Ba't hindi ka pa pumasok? May dami na nating utang. Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Ano na yung papakain mo sa mga anak mo? Wala ka ng trabaho. Ano ba? Importante sa isang relasyon ang may magandang trabaho. Lalo na pag padre de pamilya ka. Kung wala kang trabaho, nga ang pamilya mo. Kahit nasabi mo magkasintahan pa lang kayo, isipin mo, paano papakain mo dyan sa girlfriend mo pag naging mag-asawa kayo? Ngayon pa nga lang, mag-jowa pa lang kayo, laki na naggastos mo eh. Unless, yung babae ang gumagastos sa'yo. Reason number 2, hindi pagkakasundo. Maraming relasyon ang hindi nagkakasundo sa bawat isa. Hindi nagbibigayan. Halimbawa na lang ang gustong gawin, gustong paglibangan, gustong puntahan. Minsan against yung mga babae sa ganyan. Lalo na yung mga lalaki mahilig mag-Dota, mag-COC. Puro games lang alam yan. Siyempre yung mga babae, wala na kayong panahon sa kanya. Kaya yung iba nagsasawa na. Kaya ang ginagawa, ang ending, hiwalayan. Break na. Mag-games ka na mag-games dyan. Dota ka ng Dota. COC ka ng COC. Reason number 3, ang kontra sa relasyon. Ito yung mga hindi mo may iwasan na kumukontra sa relasyon nyo. Lalo na yung mga magulang, kaibigan, kamag-anak, at kung sino-sino pa. Lalo na yung taong nagkakagusto din pala sa'yo. Kontra dyan sa jowa mo kasi nga gusto ka niya. Kaya kung ano yung sinasabi niya about sa jowa mo para masira kayo. Pero may mas matinding kumakontra dyan, ang magulang. Hindi mo maiiwasan talaga na kumontra yung magulang mo sa relasyon nyo ng jowa mo. Ano ka ba naman, Maria? Pumili ka naman. Tsaka ang bata-bata nyo ba? Wala pa kayong trabaho. Parehas kayo ng trabaho. Ano gagawin nyo? Nga. Tapos mabubuntis ka. Tapos ano papakain mo sa pamilya mo? Pumili ka naman yung taong bubuhay sa'yo. Ganyan yung mga linya nila eh. Lagi silang kontra eh. Reason number 4, pananakit physically. Ito yung mga kadalasang ginagawa ng mga lalaki. Ginagawang punching bag yung mga asawa nila. Sino pa ba namang matino na makikisama pa sa'yo? Kung halos patayin mo na to. Mas maigi nang mamatay ka sa sarap, wag lang sa sapak. Reason number 5, kawalan ng respeto at tiwala. Kung meron ka mang pagtataksil o kasinungalingan na nagawa sa karelasyon mo, malaki ang chance na maghiwalay din kayo. Kasi mawawala ang respeto niya sa'yo. Kahit ano pa mang bagay ang gawin mo, kahit bigyan ka pa niya ng chance, maghihiwalay at maghihiwalay din kayo kung hindi ka magbabago. Ang tiwala ang pinaka-importante sa isang relasyon, kahit na long distance pa kayo. Pero kung ang tiwala ay nawala, malaki ang chance. Kahit anong gawin mong paraan, hindi mo na masisave yung relasyon nyo. Kumbaga, may lamat na. Hindi mo na maaalis na mag-isip siya na uulitin mo pa. Kaya ang ending, hihiwalayan ka na. Unless, martir siya at magpapakatanga. And the last but not the least, the number 6, the long distance relationship. Maraming tao na nangingibang bansa para sa pamilya nila or para sa jowa nila. Ito yung sitwasyon na mahirap para sa magjowa o sa mag-asawa, ang malayo sa isa't isa. Pero minsan, may mga tao talaga na dumarating sa ibang bansa, single sila. Tapos ano mangyayari? Magtataksil sa pamilya. Magkakaroon ng bagong asawa o kaya kinakasama. Nakakainis, di ba? Pumunta ka sa ibang bansa para magtrabaho, para sa pamilya mo, para gumanda yung buhay nyo. Pero ang ending, umalis ng may pamilya, pagdating sa abroad, may bago nang kinakasama. Kaya ako nanggigigil talaga ako eh. Yung tipong kulang-kulang ka nga ng padala sa sarili mong pamilya, tapos kumuha ka pa ng bago mong kinakasama. Ano? Pasikat ka pa? Yung tipong halos lahat na ibigay mo sa kanya, kaysa sa tunay mong asawa? Kaya sa mga nag-abroad dyan na merong pamilyang iniwan, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka kung sinong mas masasaktan. Hindi ikaw, hindi yung bago mo, hindi yung asawa mo. Yung mga anak nyo, kung meron man kayo. Isipin mo, yung kinabukasan nila, hindi yung kati mo. Intindihan mo? Nanggigigil ako! Nanggigigil ako! Pero kung wala kang pakialam at hindi ka pa rin related sa topic ko, tara, sukatin mo na lang tong kilay ko kung ilang pulgada to at magkilayan tayo dahil kilay is life.